Magandang araw sa iyo, Sir Paul. Gayon din sa mga solid listeners mo. Sana'y mas lalo pang umunlad ang channel nyo. Kamusta kayo mga kaibigan? Ako po pala si Ramon. Nagmula sa probinsya ng Kabisayaan. Ipinanganak ako taong 1979. Kaya nasa edad 45 anyos na po ako sa kasalukuyan at pamilyado na rin po ako. Alam niyo ba kung sino ang mga taong hindi madaling kalimutan? Yun ay ang mga tao na hindi po nagbabayad ng utang. Maatik yan. Yung mga taong utang ng utang, wala naman palang balak magbayad. Yung tipong dinaig pa ang isang anghel na bumaba mula sa kalangitan dahil sobrang lambing kapag nangungutang. Pero kapag singilan na, para namang demonyo ang ugali na alam niyo na kung bakit. Sobrang nakakainis yung naniningil ka na. Tapos sila naman yung magkikwento ng kani-kanilang mga problema. Hindi nakakaya ang may utang. Ang mas nakakaya ay yung may utang ka pero hindi mo naman magawang bayaran. Meron din namang nangungutang na may pambayad pero ayaw magbayad. At yung pakiramdam na ikaw na nga ang nagpautang tapos ikaw pa yung nahihiyang maningil. Mag-iisip ka pa ng magandang salita kung papaano mo sila sisingilin nang hindi nagagalit. Nakakainis, hindi ba? Sino pong nakaka-relate dyan? Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa pangungutang at hango ito sa tunay na buhay. Ang kwentong ito ay matagal na rin kumalat dito sa aming lugar. Nangyari ang kwentong ito ilang dekada na rin ang nakakalipas at noong mga panahon na iyon ay talagang magbibinata pa lamang ako. Simula po pagkabata ay kilala na po sa aming lugar itong si Aling Milagros. Ito ay matandang babae na mahilig po talagang mangutang sa aming lugar. Ayon sa mga narinig ko, itong si Aling Milagros daw, maagang nakapangasawa, maaga siyang nabuntis. Ngunit nang malaman ito ng kinakasama niya, ay tinaguan at nilayuan siya nito. Hindi rin naman masisisi ng mga tao ang dating kasintahan ni Aling Milagros. Dahil ayon sa usap-usapan, maliban sa mahilig mangutang ay may pagkatsismosa at iskandalosa rin itong si Aling Milagros. Ayon pa nga sa iba, marahil ay nagsawa raw ang kasintahan nito sa ugali nito, kaya ito umalis. Nang dahil sa nag-iisa na lang si Aling Milagros, ay naging hanap buhay niya na ang pangutang at isa na nga ang nanay ko sa mga nautangan niya. Marami ng tao sa aming lugar ang inutangan niya. Pero kapag sinisingil ay nagdadrama hanggang sa dumating ang punto na wala nang may nagpapautang sa kanya. Tama nga naman ang kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinag-utangan ay hindi na makakaulit kailanman. Wala talagang hiya ang babae na iyon. Ang kapal ng mukha na mangutang, hindi naman pala marunong magbayad. Yan ang ilan sa mga reklamo ng mga napag-utangan niya. Pinautang ko siya nang walang pag-aalinlangan, ngunit nang singilin ko, ayun, inabot niya na ang bansang Africa sa sobrang dami ng dahilan. Yan naman ang reklamo ng nanay ko. Kadalasan po, nakikita ko itong si Aling Milagros na nakatambay sa tindahan ng kanyang kaibigan. Sa halip na maghanap ito ng trabaho, ay pakikipagtsismisan ng inaatupag nito. Maliban sa mahilig na mangutang si Aling Milagros, yun nga, ang hobby niya ay pagtsitsismis, pagkakalat ng mga masasamang balita. Kadalasan ay umaabot din po sa punto na nakikipag-away na si Aling Milagros maging ang mga taong inutangan niya. Mga tao na nagpapabarangay sa kanya. Nangangako naman ito na magbabayad, pero kung magbayad, aabutin pa talaga ng ilang taon. Ayan na naman ang utangera na kapag singilan, siya pa ang may ganang magalit. Ay, alam mo ba na sa sobrang kapal ng pagmumukha niyan, pati yung matandang aswang dyan sa kabilang kanto, nagawa na rin niyang utangan. Yan naman ang mga bagong chismis na narinig ko kapag napapadaan ako sa tambay ng mga kababaihang mahilig sa mga chismis. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o maiinis. Pero dahil bata pa nga ako noong mga panahon na iyon, isinawalang bahala ko na lamang yung mga kumakalat na chismis na iyon. Ngunit kahit na anong pagsawalang bahala ko sa mga usap-usapan na iyon, ang nakakainis po,
palagi ko pa rin itong nadidinig, kaya ang hirap iwasan. Ayon sa mga usap-usapan na narinig ko, ay aswang nga raw ang matandang babae na nautangan ng matandang utanghera. At tawagin na lang po natin ito sa pangalang Lola Muning. Maraming tao na ang nakapagsabi at nakapagkwento na aswang nga raw talaga ang matandang babae. May nakapagkwento pa nga na minsan na raw niyang nahuli si Aling Milagros. Nakita niya raw itong kumasa ng isang tao at may nakakita rin sa kanya na nakasilip sa bubong ng bahay ng isang buntis. Marami na talaga ang nakapagsabi na aswang nga ito. Ngunit wala naman talagang matibay na ebidensyang magpapatunay sa lahat ng akusasyon. Kaya walang makapag-alis na kahit sino sa aming lugar sa matandang yon. Maging si tatay nga, minsan na rin niyang naikwento sa amin na nakasagupan niya ng araw itong si Lola Muning. Kabuwanan daw yun ng Nobyembre at nagkataong Biyernes ng gabi. Mag-isang naglalakad daw si tatay ng gabing iyon pa uwi ng bahay nang bigla na lang daw siyang harangin ng isang napakalaking baboy ramo sa daan. Sa sobrang bilis daw ng pangyayari ay namalay na lang daw ni tatay na inatake na siya ng baboy ramo. Mabuti na nga lang, may kalakihan ng katawan ni Itay. Meron din siyang dalang itak, kaya nagawa pa rin niyang labanan yung aswang na nag-anyong baboy ramo. Nagawa pa nga rin ni tatay na masugatan ng tiyan ng baboy ramo, kaya umatras ito at tumakas ng mabilis. Palihim naman daw sinunda ni tatay ang nasabing baboy ramo hanggang sa napunta sila sa kanto at yung baboy ramo pumasok daw sa mismong bahay kung saan nakatira si Lola Muning. Ang karanasan iyon ni tatay ay naikwento niya sa amin at maging sa mga kumpare niya. Lumipas pa po ang mga panahon. Yung pangungutang po ni Aling Milagros hindi pa rin po nalilipasan. Sa halip, mas lalo pa siyang nabaon sa mga utang hanggang sa narinig ko sa usap-usapan na sinugod daw yung anak ni Aling Milagros sa ospital. Malubha ang sakit ng kanyang anak, ngunit dahil wala ng tao yung may lakas ng loob na magpautang sa kanya, ay nabalitaan namin na kay Lola Muning siya muling lumapit at nangutang. Hindi naman siya natanggihan ng matandang aswang at agad itong pinautang. Inabot pa nga ng ilang linggo bago tuluyang nakalabas ng ospital ang anak ni Aling Milagros. Sa pagkakaalala ko, mismong kabuwanan yun ng Disyembre. Isang gabi, medyo ginabi na ako ng uwi. Galing kasi ako sa kabilang barangay. Nagkataon kasi na ang araw na iyon ay may palabas sa kabilang barangay, kaya nagkayaan kami ng mga kaibigan ko na manood. Hindi pa nga ako pinayagan ng mga magulang ko noon dahil delikado raw ang panahon at baka makasagupa ko pang araw si Lola Muning. Ngunit dahil matigas ang ulo ko noon dahil bata pa nga ako, tumakas ako sa amin at sumama sa mga kaibigan ko. Habang tinataha ko ang madilim na eskinita, ay natanaw ko mula sa malayo ang bahay nila Aling Milagros. Ang nakakairita pa nga noon, tahol na tahol yung mga aso sa paligid. Bago pa ako makarating sa aming bahay, ay madadaanan pa ang bahay nila Aling Milagros. At kumpara sa aming bahay, ay may kaliitan po ito. Gawa lang din sa kawayan, pawid. Ganun lang po ito, simpleng-simple. Nang makarating ako sa harapan ng kanilang bahay, ay napatigil ako sa hindi ko malamang dahilan. Napatingala ako sa nakabukas na bintana nila Aling Milagros. Nakabukas pa ang kanyang lampara. Hudyat nagising pa sila ng anak niya. Napabuntong hininga na lamang ako at akmang magpapatuloy sa paglalakad. Nang maya-maya, makarinig ako ng ingay mula sa loob ng kanilang bahay. Nang dahil sa kuryosidad, napagpasyahan ko naman na dumungo sa nakabukas sa bintana nila Aling Milagros. Narinig ko pa nga ang iyak ng 4 na taong gulang na anak nito. Nanginginig siya sa may gilid habang nakatayo naman sa harapan niya ang isang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Nasa isang sulok naman ang anak ni Aling Milagros, umiiyak. Yung nilalang, nagbabaga ang mga mata nito. Matutulis ang mga ngipin, magulo ang kulot nitong buhok at unti-unting tinutubuan ng mga balahibo ang kanyang balat.
Marami ka ng utang sa akin. Natigilan ako sa pamilyar na boses na iyon. Pinakinggan ko pa ang pinag-uusapan nila at hindi ako pwedeng magkamali dahil boses yun ni Lola Muning. Sa aming lugar, siya lang ang matandang babae na ang boses ay parang nagmula sa ilalim ng lupa. Sa katunayan niya, maraming mga kabataan ang natatakot sa kanya. Nandito ako ngayon para singilin ang mga utang mo. Ngunit sa pagkakataon na ito, buhay na ang magiging kapalit. Biglang-bigla ako sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari. Basta ang sunod ko na lamang po na narinig ay ang sigaw ni Aling Milagros. Nanginginig man ang mga tuhod ko ay muli akong napasinghap sa bintana. Nakita kong sinasakal ng matandang aswang ang kaawa-awang si Aling Milagros. Nanlalaban man ito ay halatang nag-aagaw na ng hininga. Wala siyang magawa, malakas ang nilalang. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Nang mga sandaling yun, hindi ko alam ang aking gagawin. Tatakbo ba ako? Hihingin ng saklolo? Bata pa ako nun. Hindi ako makapag-isip ng tama. Ngunit sa huli, napagpasyahan kong tumakbo at humingi ng tulong sa kapitbahay nila. Sa kabutihang palad, nadaanan ko ang grupo nila Tio Simon, mga magsasaka sa aming lugar, at mga kumpare din sila ng tatay. Mabilis ako lumapit sa kanila at humingi ng saklolo. Ayaw pa nga akong pasamahin nila Tio Simon, ngunit dahil matigas ang ulo ko, sumunod ako sa kanila. Nang makarating kami, naabutan ko na nakayakap na si Aling Milagros sa kanyang anak. Tuguan na ito at halatang nangihina na. Samantalang ang matandang aswang naman nakangisi. Para bang tuwang-tuwa sa karumal-dumal na ginagawa niya. Ibigay mo sa akin ang bata at gagawin ko siyang alay sa aming Panginoon. Ngunit bago siya muling umatake, ay doon na po sumigaw si Tio Simon. Naagaw namin ang atensyon ng matandang aswang. Galit na galit itong nakatingin sa amin. Aswang! Totoo nga! Isa kang aswang, Muning! Kami ang harapin mo! Ngayong gabi ng huling paghasik mo na lagim dito sa baryo na to! Sa sobrang bilis po na nangyari, talagang nagkagulo na. Labo-labo. Ako naman, pinuntahan ko si Aling Milagros, pati yung anak niya. Tinulungan ko silang makalabas. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa loob. Basta ang narinig ko na lang, talagang kaguluhan. Atake kong atake, sigawan. Narinig ko pang ang sumigaw si Aling Milagros. Ang utang ay utang! Magbayad ka! Ngunit, malakas ang matanda. Mabilis. Hindi kinaya nila Tio Simon. Nakatakas po ang matanda. Hindi naman po nagsayang ng oras sa mga matatanda. Agad naming sinugod sa ospital ang matanda at sa kabutihang palad, naging maayos naman po ang kalagayan nila Aling Milagros at ng kaawa-awa nitong anak. Nasugatan lamang siya sa liig at sa braso. Ngunit hindi naman ganun kalala. Sa mga sumunod na araw nga ay panay ang paghihingi ng tawad nito sa mga tao na kanyang inutangan at nangako siya na magbabayad na. Todo rin siya pasalamat sa amin, sa akin at kay Tio Simon. Ang utang kasi utang. Yan tuloy, multi ka na kayong maging alay ng anak mo. Minibiro pa siya ng mga inutangan nito. Nang dahil po sa nangyari, bigla naman akong nakaramdam ng takot. Takot na mangutang at magpautang. Naikwento ko rin kila tate ang naganap ng gabing iyon, kaya maraming sermon ang natanggap ko mula sa kanila ni nanay. Ang pangyayaring iyon ay anamig kidlat dahil mabilis na kumalat ang balita sa aming lugar. Hindi na nga rin naabutan pa ng mga tao si Lola Muning sa kanyang bahay. Simula noon ay wala na pong nakakita ulit sa kanya. Tuluyan na siyang naglaho sa aming baryo. Tungkol naman kay Aling Milagros, makalipas ang 3 linggo ay nabalitaan ko na lang na meron na siyang trabaho. Nang dahil sa kwentong ito, meron akong natutunan at yun ay ang
Matuto tayong magbayad ng utang dahil tandaan, hindi lang pera ang hiniram mo, kundi tiwala ng inutangan mo. Ang mga utang ay para ding pag-ibig. Madali kang mahulog sa utang, pero mahirap makaalis sa pagkakautang kapag hindi mo na kayang bayaran. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Aling Milagros, Sir Paul. Bago tuloy ang matapos ang kwentong ito, ay nais kong itanong sa mga listeners mo. Kayo ba mga kaibigan, alin kayo sa dalawa? Ang mahilig bang mangutang? O ang mahilig magpautang?